Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa malalim na anomalya sa mga flood control projects at mga sangkot sa korupsyon sa national budget ng 2025. Ay ilan pang mga senador ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay sina former Senator Bong Revilla, Sonny Angara na ngayon ay DepEd Secretary na at Senator Grace Poe na umano'y tumanggap ng mga kickback mula sa mga insertions nila sa BICAM. Subalit kahapon din ay ginulat ang lahat ng nag-live sa dating Ako Bicol Representative at Chairman ng Committee on Appropriations ng Kamara na ngayon ay nagtatago na sa ibang bansa na si Elizalde Co sa kanyang official Facebook account at binasa ang script ng kanyang panig hinggil di umano sa kanyang nalalaman. Subalit marami ang nagduda sa laman ng sinabi ni Zaldico. Ayon kasi sa statement niya ay tinuro niya si PBBM na nag-utos umano kay DBM Secretary Mina Pangandaman at DBM Undersecretary Adrian Bersamin na kausapin siya na mag-insert ng 100 billion pesos worth of projects sa BICAM. Subalit ayon sa mga nakakaalam ay mula sa DBM. Ang project proposal at sa NEP o National Expenditure Program mismo naglalagay ang Pangulo ng kanyang mga budget sa nais niyang projects at ito ay bago ipasa sa Kamara at Senado. Ang BICAM umano, ang tanging ang Kongreso at Senado ang nag-i-insert dito at hindi ang Pangulo. Duda din dito ang marami kay Zaldico kung bakit itinuon ang paglabas niya ng mensahe mismo bago ang malaking rally ng INC, KOJC at GIL sa darating na November 16, 17 at 18. Hinala tuloy ng marami upang galitin ang mga mamamayan upang mag-alsa laban kay PBBM upang pababain ito sa kanyang pwesto at ipalit si VP Sara Duterte. Ayon naman sa iba ay baka kinausap na ng kampo ng mga Duterte si Zaldico na kumampi na sa kanila at ilaglag na sina PBBM at Martin Romualdez na dating House Speaker. Alam naman ng marami na noong time ng dating Pangulong Duterte ay malaki ang naging papel ni Zaldico sa mga anomalya tulad ng Farmally case kung saan supplier dito si Zaldico ng kanyang negosyo na SunWest. Ang overpriced laptops ng DepEd noong si Sara Duterte pa ang DepEd Secretary. Ayon kay Zaldico, inutusan umano siya ni Martin Romualdez na wag nang bumalik ng bansa sa utos di umano ng Pangulo at sila na umano ang bahala sa kanya. Naaniya ay siya pala ang ipapanakipbutas sa lahat ng mga korupsyon sa bansa. Ikaw, ano ang iyong opinion dito mga ka-viral? Comment down below at babasahin natin yan. Natabunan yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ni yung pagbalik ng hearing ng Senate Blue Ribbon sa ilalim ng nagbalik na chairman na si Ping Lacson. Umaga nagsimula yung hearing, kaya lang nung hapon lumabas yung video. Itong video ni Zaldico, mas ito yung kumuha ng atensyon nung hapon. Ngayon maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang masasabi mo doon? Sa tingin mo, totoo ba yon? Mga kabunyog, sa tingin ko, totoo yan. Kumbaga, ano naman yan eh. May mga nagsasabi kasi AI, kung ano man yan, kung hindi man totoo yan, naglabas na ng statement dapat. Kung hindi man si Zaldico, yung abogado niya. Siyempre, i-deny nila yan na hindi si Zaldico yan. Pero sa tingin natin si Zaldico yan. Saka yung comment ng Malacanang, yung comment sa nag-press con bigla yung Malacanang kanina. Hindi naman nila sinabi na ito ay hindi pa natin sigurado, malamang ito ay AI, hindi. Sinagot na ng Malacanang yung sinagot na nila Yusek Claire Castro, nandun nga si Amina Pangandaman, nandun din si Press Secretary Dave Gomez. Kaya, ito mga kabunyog, kung pagdating sa totoo kaya yan na video, malamang totoo yan. Ngayon, pag-usapan natin yung laman ng video. Kung mapapansin natin, mga kabunyog,
kung mapapansin natin, ang pag ah, ang mas sinintruhan ni Saldico doon sa kanyang video ay si PBBM. Mas hindi pa nga si Romualdez eh. Mas hindi pa si Romualdez. Kumbaga, ang tinuturo niya doon na nag-instruct daw, yun daw mga insertions sa controversial na budget ng 2025, 100 billion pesos yun, may instruction daw doon ay mismong ang Pangulo, si PBBM. Hindi daw actually hindi naman si Martin Romualdez ang dinidiin ni Saldico eh. Ang mas dinidiin niya doon si PBBM. Makikita natin yon. Kaya lang ang problema, dahil dinidiin niya si PBBM doon, anong lumalabas? Ang lumalabas doon, talagang ang purpose ni Saldico sa kanyang video na yon, magamit yon laban sa administrasyon, sa gagana painitin yung mga tao, painitin yung lalo na yung mga military, painitin yung sitwasyon bago ang rally sa November 16 to 18 ng Iglesia ni Cristo, KOJC, JIL. Yun yung purpose talaga nun. Nakita naman natin yung timing. Ang purpose talaga nun, kasi malinaw eh. Ang sinisiraan ni doon, totoo nababanggit si Martin Romualdez. Pero ang pagkakabanggit doon kay Martin Romualdez, na sinabihan daw siya ni Martin Romualdez na wag na munang umuwi sa Pilipinas, doon na muna sa abroad. Instruction daw ng presidente. Tapos nung pinag-uusapan yung mga insertions na yon, tinanong niya daw si Martin Romualdez, talaga bang utos ito, instruction ito ng presidente? So laging presidente ang binabanggit niya eh. Talagang ang purpose ni Saldico noon, magamit yung kanyang mga sinabi laban kay PBBM para uminit ang mga tao kasi si PBBM hindi tinatamaan dito sa mga flood control na to. Ang gusto talaga nila mapatalsik si PBBM. Mas hindi pa naman si Martin Romualdez. Ang gusto talaga nila, kung hindi man mag-resign na si PBBM, patalsikin. Kung anumang paraan yan, people power, kudita, pag-aalsa ng mga military. Kaya pumasok na sa ganon si Saldico. Alam naman natin si Saldico. Noon pa kay Duterte, maraming pabor na nakuha yan. Tingnan nyo, nakita nyo yung picture ni Saldico? Tingnan nyo, anong mga kontrobersya kay Duterte? Yung panahon ng pandemic. Di ba doon sa mga COVID? Yung COVID, yung mga supply ng mga mga COVID kits. Isa sa mga supplier doon, sila Saldico, yung SunWest. Yung Farmally, involved din doon sila Saldico. Yung overpriced na laptops ng DepEd, sino ang contractor noon, joint venture, involved din yung SunWest. Maraming pabor na binigay si Duterte kay Saldico. Kaya lang, pag upo kasi ni PBBM, ang inaasahan din nila na Martin Romualdez, magagamit nila ang galing ni Saldico. Yung mga diskarte sa politika, kasi yun ang ginagawa ni Saldico, yun ang master niya eh. Yun ang master niya. Anyway, ngayon, dahil nga ang ramdam ni Saldico ay talagang wala na siyang ligtas. Kahit ano pang gawin sa kanya nila PBBM at saka ni Saldico ay ni Martin Romualdez, hindi naman siya maliligtas. Alam na yan ni Saldico. Wala na. Ngayon, anong ginawa niya? Malamang nakipag-usap na yan sa kampo ni Sara. Malamang nakipag-usap na yan sa kampo ni Sara. Kasi hindi naman niya kalaban ng mga Duterte. Hindi niya naman kalaban ng mga Duterte. Kaya nakipag-usap na yan sa kampo ni Sara at ang pinag-uusapan na nila, itong pagpapatalsi kay ito na ngayon yung pinagkakaabalahan nila, pinaplanuhan nila. Pagpaparesign, pagpapatalsi kay PBBM, para pag napatalsik si PBBM, si Sara ang magiging presidente. Pag naging presidente si Sara, maaabsuelto siya.
Yun ang nakikita niyang kaligtasan niya. Pero kung dito sa administrasyon ni PBBM, nakikita na yan ni Saldico, wala na siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Kahit yung sinasabi ni Saldico na sinabihan siya nila Romualdez na sila ang bahala sa kanya. Oh. Ano yan, mga kabunyog? Alam na yan ni Saldico. Hindi siya kayang iligtas nila Martin Romualdez. Hindi siya kayang iligtas nila PBBM. Ngayon, ang ginawa niya, nag-ano na siya ngayon. Kasama na sumasama na siya ngayon dun sa plano ng kampo ng Duterte para mapatalsik si Marcos. Kaya nga yung paglabas niya ngayon ng kanyang video na timing sa gagawing mga rally ngayong linggo. Yung gagawing mga rally sa 16, 17, 18. Kaya nga ngayon, tuwang-tuwa sila Grico Belhica. Anong sabi ni Grico Belhica? Ayan, marami na ang a-attend sa rally sa November 16, 18. Gagamitin nila yan. Yan yung gagamitin nilang bala para ipanawagan na si Marcos ay mag-resign na. Yan mga kabunyog, mga kabunyog. Ngayon, pagkatapos nung video ni Saldico, kaagad-agad naglabas ng lista. Ano ang laman ng lista na nilabas ni Saldico? Nakalagay dun sa lista yung 100 billion pesos daw na insertions. Ang sinasabi kasi ni Saldico, yung budget ng 2025 na napaka-kontrobersyal, bakit daw sa kanya magagalit ang taong bayan? Ipaliwanag niya raw ang totoo. Ang nag-insert daw doon ng malaki ay mismong presidente, 100 billion. Instruction daw sa kanya na isingit yan doon sa 2025 budget. 100 billion daw yun. Nakumpirma niya daw yun na totoo yun, na order yun ng presidente kay Martin Romualdez, kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Tapos yung sinasabi niyang si Yusek, ano daw yun? Yusek Adrian Bersamin. May mga sinabi siyang pangalan. Kaya kumpirmado niya raw na totoo talaga na order yun ng presidente. Kaya sinunod niya. Kaya ang ginawa niya daw, sabi ni Saldico, isiningit niya yan dun sa BICAM insertions, halagang 100 billion. Ang patunay niya nun, linabas niya yung mga lista na yan, marami yan. Ang total ng mga projects na yan ay 100 billion. Yan daw yung pinasingit ng presidente. Ngayon, ang title ng topiko, naglabas na ng lista si Saldico, pero mas marami pa ang nagduda kaysa naniwala. Bakit mas marami ang nagduda kaysa naniwala? Unang-una, BICAM, sino ba ang pinakamakapangyarihan sa budget? O sige nga, ang pinakamakapangyarihan sa budget, presidente. Saan nagsisimula ang budget? Sino ang gumagawa ng budget? DBM, Department of Budget and Management. Ang DBM ang nagpiprepare ng budget. So kung ako presidente, anong mga gusto kong mangyari? Anong mga projects ang gusto ko? O, kahit naman gusto ko trilyon, kaya ko ba yon? Pwede. Sasabihan ko, ipapadala ko na yung listahan kay Amina Pangandaman, yung DBM Secretary. Kasi siya naman yung magpiprepare ng budget eh. Kanino ba nagsisimula ang budget? Sa Kongreso? Hindi. Sa Executive, sa Department of Budget and Management. Kaya ang gagawin dyan ng presidente, kung may mga gusto siyang punduhan na projects, ilalagay niya yan sa NEP, doon pa lang sa pag-prepare ng budget. Kaya nga, di ba, kayong mga nanonood sa vlog ko, anong sabi ko? Ang may problema dito sa pag-istrikto sa budget, hindi ang presidente. Hindi rin si Martin Romualdez. Ang may problema dito, mga senador sa kongresista. Bakit? Ila-livestream na daw yung ila-livestream na yung BICAM. Tapos susubaybayan na talaga yung budget. O, sinong magkakaproblema diyan kapag li-livestream ang BICAM? Sinong magkakaproblema kapag napaka-istrikto na ng budget? Ang mga senador at kongresista. Hindi naman si PBBM, hindi naman si Martin Romualdez. Bakit? Si PBBM, kung may gusto siyang mga pondo, kung gusto niyang trilyon-trilyon na budget, yung mga gusto niyang ilagay na mga projects, kung anong mga lista yan,
ibibigay niya lang yan kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Oh, Sec Amina, kilagay nito dyan sa ipiniprepare mong budget. Oh, ganun lang yun. Ibig sabihin, ang presidente hindi kinakailangang mag-insert sa BICAM. Kasi doon pa lang sa NEP, nandun na yung mga gusto ng presidente. Ang nag-i-insert sa BICAM, yung mga kongresista at senador. Yan yun. Ha? Kaya yung mga sinabi ni dating DPWH Yusek Bernardo doon sa hearing kanina, yun. Kaya ang insertions, ang nagsisingit niyan, yun, sila Saldico, sila Chis Escudero. Bakit? Kasi pwedeng doon sa inihandang budget ng DBM, galing sa executive, nakukulangan si Saldico, nakukulangan si Chis Escudero. Kaya ang ginawa nilang maniobra sa BICAM, siningit nila yung mga gusto nila. Sila yung nag-i-insert sa BICAM. Yung presidente, doon pa lang sa pag-prepare ng budget, linalagay na ng presidente yung gusto niya doon. Sinisingit. Piniprepare na ng DBM. Kumbaga, bakit kailangan ng presidenteng mag-insert doon sa BICAM? Ganon, 100 billion? Kaya nga hindi na nakikialam ang presidente pagdating sa Kongreso eh. Kasi yung gusto ng presidente na budget, halimbawa, ang gusto ng presidente, ang kanyang confidential at intelligence fund, 4.5 billion, nandyan na yan. Ang gusto ng presidente, ang program funds, 250 billion, nandyan na yan. Gusto ng presidente doon sa Ilocos Norte, ito yung mga projects, ilalagay na yan. Doon sa NEP na hinihanda ng DBM, linagay na doon ang gusto ng presidente. So bakit naman sasabihan niya si Saldico doon sa BICAM? Ibig sabihin, dulo na yan ng budget process eh. Doon, na yan eh, nasa dulo na yan ng budget process. Parang mag-i-instruction ka na isingit ito, 100 billion. Bakit presidente ka, magsisingit ka ng ganon? Bakit ka magsisingit samantalang ikaw yung source ng budget, ikaw ang nag-prepare? Hindi ka magsisingit. Yung mga gusto mo, nandun na, ginawa na ni Amina Pangandaman. Actually, ang gagawin na lang ng Kongreso, aprubahan yung budget na pinahanda mo. Yun. Sino magsisingit ngayon? Yung mga senador, saka congressman. Bakit? Kasi sasabihin ng mga senador at congressman, wala tayo dyan, kukunti ang sa atin dyan. Isingitan natin, yan na, dyan na nagkasundo, sila Saldico, sila Chis Escudero. Sila yung mga may insertions dyan. Si Martin Romualdez nga, hindi masyado dyan sa insertions. Bakit hindi nag-a-attend sa mga BICAM si Martin Romualdez? Pinsan niya ang presidente. Pinsan niya si PBBM. Ibig sabihin, pag-prepare pa lang ng budget ni Amina Pangandaman, yung mga gusto rin ni Martin, nandun na. Yung mga gusto ni Martin, nandun na. Ilinagay na ni Amina Pangandaman. Kaya yung magpinsan, doon pa lang sa NEP, nandun na yung mga gusto nila. Kaya tingnan nyo, masyado pa bang porsigido si Martin Romualdez doon sa BICAM? Di ba? Hindi. Sino ang porsigido doon sa BICAM? Si Chis Escudero, saka si Saldico. Di ba? Kaya ngayon, mali yung ginawa na yan ni Saldico. Ang dinidiin niya doon sa insertion, si Marcos, walang masyadong maniniwala doon. Walang masyadong maniniwala doon. Bakit? Kasi nga, yung budget mismo, puno na yan. Yung mga gusto ni Marcos, nandun na. Doon pa lang sa pag-prepare ng budget na ginawa ng DBM, nandun na yung mga gusto ni PBBM. Hindi niya na kailangang mag-insert sa dulo. Di ba? Relax na ang presidente dyan. Pag nagawa na yung budget, pag nagawa na yung budget, ano yan? Nandun na. Kahit si Martin Romualdez, yung mga gusto ni Martin Romualdez, binigay na niyan ang lista kay Amina Pangandaman. Prepare pa lang ng NEP. Ngayon, yung NEP, kanino ngayon na budget ang NEP? Sa presidente. Kaya lahat ng gusto ng presidente nandun na. Linagay na yan doon. Anong mga projects ang gusto ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte? Nandun na yan.
Anong mga projects ang gusto ni Martin Romualdez sa Leyte? Nandyan na yan. Oh. Yung mga gusto ni magkano ang gusto ni PBBM na na confidential at intelligence funds, 4.5 billion, nandiyan na rin niya. Ibig sabihin, yung mga gusto ni PBBM nandiyan na. Bakit niya pa kailangang mag-insert? Kaya hindi ka panipaniwala yung sinabi ni Saldico. Hindi ka panipaniwala. Kaya ito, kumbaga, pilit yung pagdawit niya kay PBBM. Pilit yun. Ang pinapalabas kasi ni Saldico, ang mastermind ng mga insertions na yon ay si PBBM pa rin. Ay unang-una. Ako nga ang nakikita ko ganito eh. Si PBBM maraming beses naiisahan ng mga tao niya. Sa tingin niyo? Si PBBM maraming beses naiisahan ng mga tao niya. Ang unang nakaisa sa kanya, nakalamang sa kanya, ay si Martin, ang unang nakaisa sa kanya ay si Vic Rodriguez. Appointments pa lang, ang dami nang linagay ni, yung mga appointment for sale yata. Ibig sabihin, kumbaga, ang feeling ni Vic Rodriguez, napaka makapangyarihan niya. Kasi sa tingin niya, ay si PBBM, hindi naman masyado yan, hindi masyadong nakikialam yan. Ako nang bahala, siya ang executive secretary. Siya yung spokesperson ni PBBM nung panahon ng kampanya. Siya yung kasama sa mga nag-strategize ng kampanya ni PBBM. Siya yung abogado ni PBBM. Kasama siya doon sa team ng abogado sa protesta kay Leni Robredo. Yun. Ting lalim ng mga baha na dumating sa ating bansa. Ito yung isa sa hindi nakita o ayaw tingnan ng DPWH sa mahabang panahon. Paano kayo makapaglalatag ng matino at katanggap-tanggap at makakapagprotekta sa mga komunidad ng ating bansa kung hindi sila integrated? Yung 18 river basins ay dapat isinaalang-alang para katanggap-tanggap. At saka talagang makakapagprotekta siguro ng karamihan ng ating mamamayan, kung hindi man lahat. So bakit nandyan pa yung River Basin Control Office? Anong ginagawa nito? Kung wala naman palang, walang pakinabang. Your Honor, ang alam ko po, may mga proyekto din po kami na related po sa pag-manage po ng ating mga major river basin. Ang DNR. Ito nga yung major na mandato niya, hindi niya ginagawa. Ano sa palagay mo ang ginagawa nila? Naghahanap ng mga daga, mga ipis. Ito po yung problema, Mr. Chair. Napakarami. Halimbawa po yung IMS, ito yung Information Management System ng DPWH. Ito ay nasa ilalim ng Planning Service. At sa ilalim ng IMS, nandyan ang PCMA, nandyan yung MYPS, yung Survey 123. Engineer Bernardo, tama? Ito yung ginagawa actually para mabantayan, mamonitor yung upgrading, yung pag-update ng progress ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan na flood control projects. Kung hindi akma, kamukha ngayon, napatunayan na kahit sinasabi po nilang real-time geotag, ang dali palang takpan yun eh. Kukuha lang ng ibang litrato, isasalpak na ganyan. Akala mo, totoo na ang accomplishment is so much percent already. Pero hindi totoo eh. Kaya naglipa na yung ghost projects. Inamin po ni Yusek Cabral, nang nandito siya, at nakikinig po si Secretary Bonoan noon, na yung sinabmit po nila na naging sumbong sa Pangulo ay base sa MYPS. Ito yung multi-year projects system. Ang dapat sana palang ibinigay nila ay yung PCMA na kahit papano ay medyo malapit-lapit sa katotohanan. Gumawa po kami ng pagsusuri dito sa dalawang application na ito, Mr. Chair. Nag-random po kami sa napakaraming mga projects. Easily, lumitaw po sa pagsusuri namin
Wala pang isang araw, 14 po na projects na hindi magkakatugma po yung coordinates. Isang maliit na difference lang either sa X or sa Y. Alam po ninyo ang variance na nakita namin, discrepancy, mula sa maliit na about 67 meters to about 700 meters. Yusek Bisnar, sa harap ng napakalaking deviation ng mga coordinates, gusto po namin matukoy talaga kung ilan ang bilang ng ghost projects. Pero kung ang pagbabasihan po ninyo yung maling input na ibinigay, sapagkat ito ay nakabase sa MYPS, pati kayo may liligaw din yan. Di ko alam kung paano nyo gagawin. Ito nga po hindi talaga real time. Walang satellite pala ang DPWH. Kaya nga, nung pagdinig ng Philippine Space Agency, na imungkahi nga namin, tulungan mo na nga ang DPWH. Baka kayo, makakonekta kayo talaga ng direkta ng satellite. Kasi po yung pag-update ninyo, Yusek Bisnar, once a month, at the end of every month. So yung galaw lang ng isang kakasangkapan lang ng encoder, yung inyong project manager doon sa baba, pipihit niya lang. Wala na, sarado na yun. Paano nyo susubaybayan lahat ito? Pinag-uusapan natin halos 9,000 flood control projects. Sa harap po ng katotohanan, napakaraming applications. Meron pa po kayong CPES. Yung CPES nyo ay Constructors Performance Evaluation System. Na kung saan tinitingnan ninyo ang bawat aspeto, kung sino talagang magaling gumawa, kung sino. Pero lahat ng ito nawala ng saysay. Yung lalim, yung lawak, ang nakita nating katiwalian at corruption, hindi na mapasusubalian kahit kailan. Mr. Chair, ako po ay dadako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit, iisa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, o Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po sinasabi, reports on bills and resolutions. Where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation, the matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-repair na po nating lahat. Sapagkat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General. Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat i-repair naman namin sa inyo. Ito po yung tuntunin dito. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem, the magnitude no one can deny. Ang jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Neri versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para i-repair either sa DOJ, sa Ombudsman, sa nating National Prosecution Service. Sinasabi pa po,
while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. We cannot adjudicate, we cannot prosecute.